na 18 in her own birthday. Go ahead, kuya. Tell a lie. Singhal ni Chantal. Sinuot niyang mask sa kuya niya at saka umupo sa kandungan nito habang nakapalupot sa leeg ang mga kamay. You really look more hot while wearing iron mask. Chantal, I'm sorry, he murmured. Umakto sa Chantal na hindi narinig ang huling sinabi ng kuya niya. Would you like to replay what you did for me 2 years ago? I prepared a room for us. It's dim with pictures on the walls. Then you'll force me to lay in bed while I'm crying in pain and begging you to stop. Stop it, please. Tom cried. He remembered everything he did to her. He knew how much he had hurt her and he was even more hurt but what he had done to her. Nagmura si Chantal. Hinubad ang mask na sinuot niya sa kuya niya. Dinampi ang kanyang mga daliri samantangos itong ilong papunta sa labi nito, pababa sa Adam's apple. At nagbibigay ito ng kakaibang sensasyon kay Tom. Dumunok si Tom. Chantal? Don't Chantal me ha. I'm not done on you. I am mad and hurt. Mahina niyang sabi pero maaninag ang galit sa tono nito. Why? Bakit may nagawa sa akin ha? You used me over and over again. Then pagkatapos tinapon lang sa labas ng mansyon ng parents natin na parang basura. Tom closed his eyes, willing to tell the truth. I was addicted to drugs. I kidnapped you so you could get to know me because I know Dad would not allow me to be close to you in a good way. But the drug pushed me to destroy you. I tried to fight it, but I always lose. Believe me or not. Pinagsisihan kong lahat na nagawa ko sa'yo. Marahas na tumayo sa Chantal mula sa kanlungan ni Tom. Kaliwat kanan niyang sinampal ang lalaki. Nanginginig pang kamay niya sa galit. Nagawa niya to hindi dahil sa ginawa nito sa kanya, kundi dahil sa narinig niya sa ditang pinagsisihan. Go ahead. Saktan mo ko na saktan. Kung yun ang makapagpapagaan ng pakiramdam mo, hindi kita pipigilan because I deserve it. Ani Tom. Namumula na sa galit sa Chantal. How dare you? Para sabihin ang salitang pagsisihan. Do I really have a regret on you? Para lang akong condom sa'yo pagkatapos gamitin. Itatapa na lang sa basurahan because it's used. I am used. Nanginig pang sigaw niya. Para bang nagpaparinig na siya sa galit. Nais yakapin ni Tom ang stepsister para lang pakalmahin ito. Kung hindi na lamang siya nakakadena, kanina pa niya itong ginawa. Pero hanggang pagnanais na lamang muna siya at hindi niya alam kung kailan niya ito maiyakap ulit. Alam niyang isang yakap lang niya kay Chantal, kakalma na to. I did everything to find my kidnapper, not to make him pay for what he did to me, but because I missed him a lot, his touch, the way he claimed me and everything. At that time, I really just thought that I was crazy because of my feelings of my kidnapper. She laughed as if losing herself. I really just thought that I was crazy because of my feelings to my kidnapper. Nabigla si Tom sa tinura ni Chantal. Di siya makapaniwalang ganito. Ang naging epekto niya sa buhay ng dalaga. Her finger touched his jaw. Am I already crazy, kuya? No. Pabulong niyang sagot. Alam mong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Hindi ko rin hinihiling na patiwarin mo ko. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon pati buhay ko, iaalay ko. Makabawi lang ako sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal mo ko? Pero bakit mo ko iiwan? Umiiyak siya habang pasigaw niya itong tinatanong. No. Umiling-iling si Tom. Hindi kita iiwan. Wala akong balak na iwan ka. Hindi ko na uulitin pa ang nagawa ko sa nakaraan. My life right now is in peace. I don't have illegal businesses and I'm free from my addiction. Pwede na kitang mahalin na hindi ka nasasaktan? By those words, lumambot ang puso ni Chantal para sa kuya niya. Mahigpit niya itong niyakap. Nawalan ng salita ang kuya. Ganoon niya ito kamahal. May bagong dumating na isang lalaki. Sa tindig nitong kasing edad lamang niya ito, nanliit ang mga mata ni Tom habang kinikilala ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Kumunot pa ang noo niya nang mapagsino niya ito. Nilayon niya sa Chantal mula kay Tom. You are my sister's kidnapper? You are Chantal's brother? Paano to nangyari? Labis ang bigla ni Tom sa kontrobersyal na nalaman. Kahit isang beses hindi pumasok sa isipan niya na ang may-ari ng RB Company ay kapatid ni Chantal. Mr. Brent Brioche is Chantal's brother. Paano itong nasa Pilipinas? Isang suntok sa sikmurang nakuhang sagot ni Tom mula kay Brioche. Napaungol na lamang siya sa hatid ng suntok na iyon. Sinakal ito ni Tom nang umaawat naman sa Chantal sa kapatid. Hinila-hila niya ang braso nito papalayo sa lalaking minamahal, pero hindi na kaya pa ng lakas nito. Niyakap na lamang niya si Tom habang humahagulhol.
Kahit ilang taon niyang di nakasama ang kuya niya, kilala pa rin niya ito. Kaya nitong pumatay. Dumistansya na si Mr. Brioche. Get out of here. I will give that bastard a lesson that he won't forget in his whole life. No, please. Give this thing to me, she begged. If you hurt him, you're hurting me too. May lumapit na mga tauhan at sinanyasan si Mr. Brioche na mga ito na kunin si Chantal. Maando niya at sumunod din ang mga ito. Please don't hurt him. Chantal begged for Crisostomo. Hila-hila siya ng mga tauhan niya ng kuya niya palabas ng kwartong yon. Nasa mansyon na sila ni Mr. Brioche. Ipinasok pa ni Chantal sa isang kwarto at inilak iyon. Umiiyak siya habang marahas na pinipihit ang doorknob. Pinukpok niya ang pintuan gamit ng kanyang palad. Umaasa siya na may magbubukas ng pinto. Chantal was still crying. She was worried for Tom. Open the door, please. Open it right now. Nawalan siya ng pag-asang may makikinig sa kanya. Lugmok siyang umupo sa sahig habang di alam kung anong gagawin. Puno ng pasa ang mukha ni Tom. Meron ding mantsa sa sarili niyang dugo ang white t-shirt na suot. Pumutok ang labi niya dahil sa kamao ni Mr. Brioche, pero hindi pa rin siya nagsalita para pigilan ang kapatid na Chantal sa pambabugbog sa kanya. Para sa kanya, nararapat lamang to sa kanya. Kulang pa nga eh. Chantal, I'm sorry. Forgive me. Tom murmured. Napangawi siya sa sakit na nararamdaman. Bawat sapak ng kamao ni Mr. Brioche sa katawan niya. Hindi pa nga ito nakontento sa suntok. Tinadyakan pa siya nito sa sikmura na halos ikinamatay na ni Mr. Brioche. Strangled Tom. It's a big mistake to hurt my sister. She is the most important to me. If you were not important to her, I would have killed you. He released him forcefully. Napaubo si Tom na may kasamang dugong lumalabas mula sa kanyang bibig. Napapikit pa mga mata niya habang nanghihina. Binibigkas niya ang pangalan ng babaeng minamahal. Not because he wanted to help her. Wala siyang pakialam sa buhay niya. Ang kapatawaran nito ay mas mahalaga sa kanya kaysa buhay niya. Lumabas si Mr. Brioche sa kwartong yon. Dumiretso siya sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Pagbukas niya ng pintuan ay yakap na Chantal ang sumalubong sa kanya. Umiiyak si Chantal. Anong ginawa mo kay kuya? Tell me, is he okay? I did nothing to him. He responded. Kalmado nga lamang siya. Don't worry, he is still alive. That man should be thankful. Umihingo-singo si Chantal na pinakawala ng kapatid. Humisi siya dito. Naniniwala siya na sa labas ng ama nila. Actually, I punched him. Nanabig ang mata ni Chantal dahil sa sinabing to ng kapatid. But like I said, he's still alive. I just gave him a lesson. He needs it. Tumango si Chantal. Naiintindihan niya ang ginawa nito. Ito ang naging sumbungan niya sa mga panahon pagkatapos siyang kidnapin ni Tom. Alam nito ang lahat ng pinagdaraanan niya. Ang takot at sakit na ginawa ng lalaking minamahal niya. I will order my personal to put your stepbrother into the other room. Mr. Brioche smiled. He's handsome, huh? Good taste. I want handsome nieces. Napangiti na rin si Chantal. Boto ka sa kanya na maging asawa ko? He can understand Tagalog. You love him, right? Tumango si Chantal. Then I don't have the reason to object. Yumakap ulit si Chantal sa kapatid at tinalikan niya to sa pisngi. Malambing talaga siya sa kapatid niya. Ito rin kasing tumayong ama sa kanya nang mamatay ang kanilang ama. Patakbong inakyat ni Chantal ang hagdanan papunta ng second floor. Nang makarating siya dito, agad siyang pumasok sa ika-6 na kwarto at naabutan niya doon si Tom na nakahiga sa kama. Naka-half naked ito. Suot pa rin ang pants, ang t-shirt lamang nitong nakahubad. Nanabig ang mata niya na makita ang mga pasa nito sa muka at katawan. Nilapitan niya to at umupo sa kama, katabi ni Tom. Chantal? Bigkas ni Tom sa pangalan ng dalaga. Nang maaninag niya ito. Ikaw ba yan? I'm sorry, baby. I am very sorry for hurting you. Di na napigilan pa ni Chantal ang umiyak. Nanginig ang kamay niyang humawak sa mukha ni Tom. Oh God, my brother did it to you? I am sorry, kuya. I'm sorry, he murmured. I feel like I'm dying. Yumakap si Chantal sa kuya niya. No, kuya. Hindi mo ako pa pwedeng iwan. Pilit na tumawa si Tom. I am just joking, baby. Medyo masakit ang suntok ng kapatid mo pero hindi naman nakakamatay. Pagbibiro pa nga nito. Napangiti si Chantal sa sinabi ng lalaking minamahal. Bumitaw siya sa pagkakayakap dito. Dito pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga palad. Bigla niyang hinila ang kuya niya. Kaya't nasubasob siya sa dibdib nito.
Napaigik ito, siguro ay dahil nga may pasa na rin to doon at natamaan ko ito. Anong gusto mong gawin ko para naman patawarin mo na ako? Tanong ni Tom. Wag mo kong iiwan. Sagot naman ni Chantal. I don't have a plan to leave you, he said. No, I know that you are planning to leave me. Kaya naman inunahan na kita, Chantal insisted. I am not. Saan mo ba nakuha ang balitang yan? His tone of his voice seems mad. Kay Bert, your assistant. Actually, binayaran ko siya para magbigay ng infos ng mga plano. Chantal said. Wala na siyang planong magtago pa ng mga bagay sa kuya niya. See? I did everything to be your side. 2 years ago, I made a group to find you. Kaya't nang mahanap kita, naging yaya ko para makalapit ako sa'yo. Doon ako kabaliw sa'yo you know what? 2 months ago na makita kita sa resort, kasama si Gavin. Gusto kitang kidnapin ulit at ikukulong kita sa bahay ko pang habang buhay. Tumawa si Tom, pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko, masasaktan lamang kita ulit. Napagpasyahan ko na lang bumalik para sa inyo. Ginawa mo sana. Paghahamon pa na Chantal. Di ngayon ikaw na ang ikukulong ko dito sa Italy. Panghabang buhay? What? We're in Italy? Halata sa tono ng boses ito ang pagkabigla. Natawa si Chantal sa tono ng boses ng binata. Oo, sinabi kasi ni Bert na plano mong magpunta dito kaya naman sumama na ako. Alam ko rin na tinatakbuhan mo ako Wala akong planong takbuhan ka. Business meeting ang pupuntahan ko dito. Ayoko nang bumalik pa sa dati kong ginagawa. That's why, sinikap ko talagang palaguin ang negosyo ko. Inyo rin ang pag-asa kong mabigyan ka ng magandang buhay. Mahabang paliwanag ni Tom. Nakaramdam sa Chantal ng pagsisi sa ginawa niya. Naging padalos-dalos ang desisyon niya sa takot na baka iwan siya ng binata. Nabugbog pa ito ng dahil sa kanya. Hinalikan niya ito sa labi. Iniisip niya itong kabayaran sa nagawa. Nilayo niya rin agad ang kanyang labi dito nang marinig niyang igik nito. May putok kasi ito sa labi. Hurt, baby? Nataranta si Chantal. I'm sorry kuya, I'm just happy. Ngumiti si Tom. Minamahal siya ng babaeng mahal niya. Yun ba ang masasabi ninyang God is still kind to him? Although marami siyang nagawang kasalanan sa buhay niya, feel naman ni Chantal ang pagiging girlfriend niya sa binata habang inaalagaan niya ito. Napakasarap sa pakiramdam para sa kanya. She loves what she's doing right now, taking care of the man she loves the most. Sa pag-aalaga ng babaeng mahal niya, pakiramdam nga ni Tom, naghilom na mga sugat at ang pasa niya. Naramdaman niya na lang bigla na siyang lumakas. Pangiting-iting na lamang siya habang sinusubuan siya ni Chantal. Bakit ka pangiting-iti? Curious na tanong ni Chantal. Para kang tanga, kuya. Nothing. My heart is just filled with happiness right now, he said. It's true. Umaapaw ang kasiyahan sa puso niya. Wala na siyang tinatago pa sa dalaga. Para siyang nabunutan ng tinik sa puso. Patuloy sa pagsubo si Chantal sa kuya niya. Nakatingin si Chantal sa mga kuya niyang nag-uusap sa garden. It was located at the back of the mansion. Kinakabahan siya dahil mula sa kinaroroonan niya, kitang-kita niya ang galit na namutawi sa mukha ni Brent. Kakabalik pa lamang nito at si Tom kaagad ang gusto nitong makausap. 1 month na rin since umalis ito at nagpunta sa China para daw sa business meeting. At gano'n na rin katagal na malagi sa Italy. Lumingon si Tom sa kinaroroonan ni Chantal. Ngumiti ito sa dalaga at dahan-dahang humakbang papalapit sa kanya. Sinalubong lamang din niya ito. Ano ba ang ginagawa mo dito? Tanong ni Tom nang malapit na sila sa isa't isa. Is there something my brother said to you? About us? Balik tanong ni Chantal. Hinaplos si Tom ang pisngi ng dalagang nag-aalala. No baby, we are just talking about business. Sagot pa nito. Tumango si Chantal. Bumaga siya ng hininga para iwaksi ang pag-aalala niya. Ngumiti siya kay Tom. Kasunod tumingin siya sa kapatid niya na nakatayo pa rin kung saan to iniwan ng kuya niya. Napatingin ako sa kanila sabay ngiti. Sinuklian na niya ito. Do you have class this day? Tanong ni Tom. Ibinilik pa ni Chantal ang paningin sa nagtatanong. Wala kuya Chris, tomorrow pa ang class ko. 2 weeks ago ako nakapag-transfer sa Chantal sa school sa tulong ni Bert. Nakuha niya mga kailangan niyang papers para makapag-transfer. Minsan nga, naalala niya ang mom niya Alam niyang sobra nito nag-aalala para sa kanya. At namimiss na siya nito. Namimiss na niya ito. Para ang pagmamahal niya kay Tom mas importante para sa kanya. Alam niyang maintindihan iyon ng kanyang ina balang araw.
Ayos ka lang, Chantal? Tanong ni Tom na nakasalubong ang mga kilay. Titig na titig kasi ang dalaga sa kanya na para bang may malalim na iniisip. Something's bothering you? Wala naman. Medyo iba lang ang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya. Is there something happened? Tanong ni Brent na kasalukuyang lumalapit sa dalawang magkasintahan. Nag-alala siya sa kapatid na mapansin niya ito, parang tuloy lang nakatitig kay Tom. Humarap pa ang dalaga sa kanya. What's wrong? Sinuri niya ang kabuuan ng kapatid. Maybe I just missed Mom? Chantal responded. Do you want to see her? Tatawagan ko siya para malaman na nandito kayo. Mukhang may alam naman siya na nandito kayo ani Brent. Hindi mo na ngayon. We'll go back to the Philippines after our wedding. It's already planned. It's just a secret wedding, she said. Kumunot ang noon ni Tom sa narinig mula kay Chantal. Nagtaka siya dahil kahit isang beses nilang hindi na pag-usapan ng kasal, tumingin pa rin si Brent sa kanya. Kitang-kita rin sa reaksyon nito na nabigla. Tumikhim si Brent. I will go into the room to rest. Iniwan na nga nito ang dalawa. Tinalikuran ni Tom ang dalaga. May galit at tampo siyang nararamdaman dito. Hindi niya maisip na magagawa nito si Chantal sa kanya. Planuhin ang kasal nila na wala siyang kaalam-alam. Kuya, you are mad at me again? What do you think? Matigas na balik tanong ni Tom. Sa pamamagitan ng boses ni Tom, kumpirmado ni Chantal na galit niya ito sa kanya. Alam naman niya na magagalit talaga ito na ang pinaplano niyang plano pero tunuloy pa rin niya para masiguro na hindi siya nito basta-basta na lamang maiiwan. She will do everything to make him stay. Gusto man ito o hindi. Humarap ulit si Tom sa dalaga. Gusto man ito o hindi, kiniyom niya ang kanyang mga kamao. Kinunan mo ng karapatan na magdesisyon bilang lalaki sa relasyong to. Nasasakal na ako. Nakakasakal. Binuhos niyang masamang pakiramdam niya. Nanatiling nakatiklop ang bibig ni Chantal. Wala siyang masabi dahil alam niya na mali ang kanyang nagawa. Nakayuko lamang siya. Walang mukhang mayaharap sa binata. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Napahawak pa siya sa ulo ng bigla, mawalan siya ng ulirad. Mabutit na salo siya ng kanyang kuya. Labis ang pag-aalala ni Tom sa dalaga na nasa kanyang bisig. Binuhat niya ito habang papasok sa kabahayan. Mabutit na sa living room pa si Brent, nakaupo sa sofa. Daritong nakapagpatawag ng family doctor na makita niya, buhat-buhat ni Tom ang kanyang kapatid, na walang malay. Sumunod si Brent kay Tom papasok sa kwarto ng dalaga. What's wrong with her? I don't know too. Bigla na lamang siyang hinimatay. Puno ng pag-aalala na sagot naman ni Tom. Iniga siya ni Chantal sa kama nito. Pwede bang magpunta ng doktor dito? I already called our family doctor. Brent responded. He was at the back of him almost 15 minutes ang paghihintay nila sa doktor. Hindi mapakali si Tom habang hinihintay ang kalagayan ng dalaga. Nakakaramdam siya ng guilt dahil nasigawan niya ito. Dumating ang kahihintay ni Tom. Lumabas ang doktor kasama ni Brent. Nasa tapat ng mga to ng pintuan. Nag-uusap ang mga ito na hindi naiintindihan ni Tom, tsaka umalis na ang doktor. Lumapit agad siya kay Brent. Tom calmed himself. What the doctor said? He asked the person who was in front of him. Don't worry, she's okay. She is just stressed. Sagot ni Brent. Nakahinga na maluwag si Tom. Kinabahan ulit siya na magsalita ulit si Brent. Anyway, she's pregnant. Kalmado pang sabi nito. Tom was shocked because of Brent's news. Ang kaba niya napalitan ng kaligayahan. Napasigaw siya habang di napansin na nakahawak na pala siya sa kamay ni Brent. Labis din ang tuwa niya ng future bayaw niya. Nagpatalon-talon din ito. I'm going to be a dad. Sigaw ni Tom sa kasiyahan. Yes, and I'm going to be an uncle. Sigaw ni Brent na patuloy sa katatalon. Dinig pa ng kasiyahan ni Tom. Natigilan si Tom na mapansin niya na nakahawak na pala siya sa kamay ni Brent. Marahas niyang binitawan at nakatikim na makaramdam ng ilang. Napatigil na rin si Brent sa kakatalon. Naabutan ni Tom ang stepsister na natutulog pa rin. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit dito. Hinawakan niya ang kamay nito at tinalikan. Kasunod ng hinaplos niya ang tiyan ni Chantal. Nakaramdam siya ng excitement na makita ang anak niya. Kuya, nangihinang boses na tawag pa ni Chantal. Gising ka na. Marahang sabi ni Tom na makita niya na may ulirat na si Chantal. Hindi niya na napansin pa ang pagkagising nito. Narinig ko kasi ang boses mo.
Ani Chantal. Ano bang nangyari sa akin? Hinalikan niyang dalaga sa noo at saka sumagot. Hinimatay ka dahil sa stress? Ganun ka? Biglang bumangon sa Chantal na ikinalista ni Tom. Kumunot ang noon niya na natarantang inalalayan siya ng binata. Sa kilos para tong may kinatatakutan na mangyari sa kanya. Babangon lang naman siya eh. Next time, kung may gusto kang gawin, tawagan mo ako, ha? Or kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang. Malumanay pang sabi ni Tom sa magiging ina ng anak niya. Mas lalo pang naguluhan sa Chantal sa sinabing iyon ni Tom. Bakit ganyan ka kung makapagsalita? Nagulat si Tom sa dalaga. Because we need to take care of the little Chantal or little Tom there inside your tummy. Hindi agad nakuha ni Chantal ang sinabi ni Tom. Her frown turned into shockness. Napaluha siya sa kasiyahan. What do you mean, kuya? Am I pregnant? Walang paligoy-ligoy na tumayo si Tom. Napaluha na nga rin siya. Oo, magiging parents na tayo? Oh God! She still cannot believe. Magiging ina na ako? Yes, I am going to be a mom. Naghalo ang tuwa at ang luha niya. Niyakap siya ni Tom habang inahagkan-hagkan siya sa bawat parte ng mukha niya. Ramdam na ramdam niya ang saya ng binata.